Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shoutout po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan ay mga kababaihan. Bakit kababaihan? Kasi po sila po ang laman ng ating content today. Pareho pong mga kababaihan. No, yung isa hindi ka respeto. Yung isa ay respetado at magaling. Diyan po sa ating thumbnail, no, si Amy Marcos dinadamay ang mga OFWs. Yusek Castro binanatan ang atin ng bayan. Yan pong dalawang kababaihan na yan. Yung isa dyan, no, gustong patalsikin ang kanyang kapatid. Yung isa naman, matapang na binabanatan ang mga fake news ng mga DDS na sinabi nga po ni Papa Gadon ay mga tanga at bobo. Unahin natin mga kababayan yung ginanap na snipet lang ito ha. Galing po ito sa ating kaibigan dyan sa FB na si For the First Couple, no? Itong video na ipapakita ko dito, pagbigyan nyo na, ito po ang video na kung saan ginagamit ni Amy Marcos ang mga OFW para po iligtas ang kanyang tatay Digong, no? 1 minute and 9 seconds pagbigyan nyo na, no? Gusto ko intindihin ninyo at kayo na rin ang magbigay ng inyong opinion at reaction dyan sa comment section. Kung ano po ang inyong masasabi dito sa pagbanggit ni Amy Marcos sa mga OFW tungkol sa kinasasapitan ni Digong. Eto po mga kababayan. Hindi natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukundik pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi. Paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ayan po, mga kababayan. Nadinig ninyo. Napanood ninyo. Okay? So, binabanggit niya yung OFWs. Sino ang mananagot daw? Marami daw nagtitext sa kanya. Yung marami, yung mga kakampi lang nilang mga DD shit. Diba? Pero ang mayoryang Pilipino, hindi po nagre-reklamo. Naniniwala na tama ang ginawang proseso ng gobyernong Marcos. Kung may mali pala, bakit kailangan pang mag-hearing? Pailan nyo na kagad ng kaso. Nagpi-fishing kayo Di ba? You are just fishing, no? Para la kayo ay may mapanagot at para ma-please ninyo yung mga nagtitext sa'yo ng mga DD shit. Panagutin mo na, Pangulo. Kapatid mo yan. I-impeach mo, sabi nga ni Panelo. Di ba? At ginagamit niya ang OFWs, mga kababayan.
na sinasabi niya na natatakot daw ang mga OFW sa ibang bansa. Bakit? Bakit matatakot? Ano? Dudukutin din sila at dadalin sa ICC? Bakit? Yung crimes ba nila merits the ICC? Justice? Di ba? Ano ba ang mga kalagayan ng OFW na mga distress? Minsan pinagmamalupitan ng kanilang mga employer. Yung iba naman talagang nakagawa ng pagkakamali base sa hatol ng korte ng bansa na kung nasaan sila. Sa akin mga kababayan, nothing to compare. Yung kalagayan o yung kinasapitan ni Digong. Naniniwala po ako, our government did the right thing. They follow the rule of law. So ano mali doon? Yung kanyang report, yung kanyang panandaliang report na ginawa niya ng mabilis, nandiyan po yan sa GMA News. Kung gusto niyo na kaagad basahin, nandun po yung mga pinagsasabi niyang mga violation ng Marcos administration. O meron na palang violation. Why do you have to continue the hearing? Meron ka na kaagad na resulta ng motu proprio hearing mo. Bakit hindi na kayong mag-file ng kaso? Kasuhan nyo lahat ng involved. Lalong-lalo na ang Pangulong Marcos. Kasi ayun naman talaga ang gusto nyo eh. To overthrow the administration of brother with you as the primary protagonist. Diba? Ikaw na mismo. Biruin mo, sabi mo, save the legacy of my father. O ano, you are just repeating the history pero ikaw na mismo ang main character sa pagpapatalsik sa kapatid mo. So di ba katawa-tawa? Pinagtatawanan ka ng mga anti-Marcoses. Lahat na po, Dilawan, Kakamping at mga Duterte. Nakakahiya po mga kababayan itong sinasabi nyong ate ng bayan. Biruin nyo, gagamitin niya ang sitwasyon ng mga distress ng mga OFWs. Hindi po. Ibang-iba po ang sitwasyon kaya wag mo kaming bulahin. No? Ano ba ang ginawa mo? Ano ang ginawa ninyo ng BP mo, best friend mong Biatch, na pag may mga distress na mga OFWs, yung nakakulong sa iba't ibang bansa na nag-aantay ng kanilang asunto dahil nakasuhan, allegedly, yung mga tumakbo sa mga Philippine Embassy ng mga OFWs dahil inaabuso ng kanilang mga employer, anong nagawa ninyo? Wala. Ang gobyerno ang tumutulong sa kanila. Kayo ba personal nyong pinuntahan tulad ni Rapi Tulfo? Yung mga bahada na may mga Pilipino na tumakbo doon para humingi ng tulong. Wala po. Wala kaming nabalitaan na ginawa ninyo yon. Pero pagdating kay Digong, all bets are on the table. Lahat gagamitin para lang isalba ang isang allegedly at allegedly and admittedly umamin sa kanyang mga kasalanan. Huwag niyong gamitin ang OFWs. Ibang-iba po ang kasapitan nila. Bakit? Meron ba ulit na may OFW ba na nasa Pilipinas? Di ba overseas Filipino workers nga yan? Kung distress man sila, whether sila ay pinagmamalupitan o sila nakagawa ng pagkakamali. Ano? Dudukutin din sila ng Philippine government, i-hand over? Hindi po eh. Di ba? Nandun sila sa country na kung saan sila ay distress. It is ang layo ng comparison mga kababayan. They're just using the OFWs just to justify yung ginawa kay Digong. Wala po eh. Ang layo eh. Lutang na lutang itong si Jaime Marcos. Tapos naghahanap pa siya ng Paul guys, marami, para po sabihin na may nag-text daw sa kanya na sino ang dapat managot. Kayo-kayo lang yan. Di ba? Sige nga, hanapan mo nga yan. Sinong idademanda mo? Sinong kakasuhan mo? Di ba? O ngayon nag-invoke ng executive privilege. Karapatan po yan ng Office of the President. Di ba? Kung kayo mga senador, meron kayong rules and regulation kaya ayaw nyong i-open yung impeachment, ganun din ang Office of the President. Mas mataas pa kayo sa Executive Department, nek-nek ninyo. Diba? Kaya ikaw, Jaime, ikaw ang anay sa pamilya Marcos. Nakakawalang tiwala ka. Nakakawalang respeto ka, Jaime Marcos. Ikaw ang talipandas na Marcos.
Nasayang ang paghanga ko sa mga Marcos dahil alam ko ang mga Marcos ay ganito, close sila. Pero ikaw pala ay totoong isang talipandas. No? For the sake of justice and fairness, come on dude. Kailan naging fair ang mga Duterte? Kailan nagkaroon ng hustisya sa mga Duterte? Ang hustisya sa mga Duterte ay in the end of the barrel of the loaded gun. Gaga. O, di ba nakakahiya mga kababayan? Sige nga. Sabihin nyo nagkakamali ako sa aking opinion at reaction. Di ba? Do not ever use the situation of the OFWs. Malayo po na ikumpara ang sitwasyon ni Digong. At sa aking opinion, tama ang ginawang proseso ng ating pamahalaan. Puro kayo ngayon gumagamit kayo ng rule of law, gumagamit kayo ng batas. Bakit ginamit ba yan ni Digong? Ha? Namuno ba siya ng naayon sa rule of law? O di ba? Tanungin niyo si JP. Si JP may marahas ding sinabi diyan sa mga natokhang ni Digong. O di ba? Na-accord ba sila ng kanilang rule of law, yung mga biktima? Hindi. Basta na lang nyo nirat-rat, mga animal. O now, ito pa. Si Yusek Castro ng PCO at Palace Press Officer meron din pong sinabi, nagkomento siya diyan kay Amy Marcos tungkol dito na naman, no? Sa pag-alsa balutan ni Amy sa alyansa. Kasi sinasabi niya, I cannot stand on the same platform as the rest of the alyansa. Ano ba yung platform? Meaning yung entablado? So ibig sabihin, kung sa entablado lang, ay hindi ka talaga katanggap-tanggap doon. Dahil ikaw ay isang nagkukunwaring malinis, nagmamalinis. Dahil ikaw ay isang Duterte apologist. Hindi ka nga karapat-dapat kasi yung platform na yon ay platform para sa mamamayang Pilipino. Para po sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, hindi sa kapakanan ng Duterte family, hindi sa interes lang ng iisang pamilya o tao. Ito po ay para sa kapakanan ng buong sambayanang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Kaya hindi ka karapat-dapat doon, isa kang traidor. Oo. Ano po ang sabi diyan ni Yusek Castro? Kung hindi talagang na lilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya paniniwalaan ang programa ng administrasyon o ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Correct. 'Di ba? Sa akin lang dito, in a simplest form, huwag ka na magpaka-plastic. Or, paiksihin pa natin in English, hypocrite. Ayun. Don't be hypocrite. Ayan, tama yan. Siguro, si Amy, plastic naman siya, pero sabi niya, I still want to protect my Tatay Digong para naman makakuha ako ng boto sa mga hinayupak na mga garapata. Dadamputin ka sa inidoro. Garantiya yan mga kababayan. Unless otherwise, something drastic happen on the onset or on the outcome of this coming May 2025 election na makalusot siya. Wala po. Nung nasa alyansa siya, umaangat siya. Ngayon, lalo siyang nawala, lalo siyang magpi-fade away. 'Di ba? Bye-bye, my love. My darling. Magiging ghost ka na lang. Oo, sige. Anino ka na lang until your memory will be faded in our memories. Ayos ba English ko mga kababayan? Ha? Kaya tama po ang sinasabi ni ni Yusek Claire Castro. Kung yung paniniwala mo hindi na nagja-jibe doon, nagma-match doon sa paniniwala ng alyansa, huwag ka na magpaka-plastic. Alam naman naming orokan ka. Ginagamit mo lang ang alyansa para sa iyong kapakanan. So tama po 'yan. Hindi siya kawalan sa alyansa. Kaya bye-bye Amy Marcos, no? So pagkatapos ng May 2025, tatakpan na natin yung ating sewer kasi pangit naman lalong umangalingasaw, di ba?
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.